Hallelujah. Thank you so much, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving us that passes, giving us that access, to come into your presence. The blood of sacrifice was no more because the blood was already on us. By baptism in Jesus' name and the receiving of the Holy Ghost, we are just a common man, but given the privilege, the opportunity to be with our Master, to be in the presence of God. Lord, we thank you so much. We praise you. Thank you so much, Lord. With all our heart, Lord Jesus. We are so grateful. We are so thankful, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your blood of sacrifices, and baptism in Jesus' name and the receiving of the Holy Ghost. Dahil kung wala yan, until now, wala tayong access pass, wala tayong, until now, sigurado, ligaw tayo. Kung ligaw, lito, kung saan tayo lalapit, sinong Diyos, anong Diyos, ilan ang Diyos. But Lord, thank you so much, Lord Jesus. We are so thankful. We praise you so much. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. We may be seated. Thank you, Jesus. And that after many years, we have seen again our faces. Sino ka ba? Maglagay ka nga ng face mask ulit. Kasi dati, ang na-recognize lang natin, mula rito, hanggang dito lang. Ano nga ba yung tsura mo? Makita mo dyan sa kalsada, lalo na pag nyo convert, biglang magsasabi sa'yo, brother, sino ka nga ba? Maglagay nga ang face mask mo. Ikaw pala yun. Wala eh. But Lord, thank you so much. Because ang obedience natin andyan, we could not walk alone in the wilderness. Hindi tayo pwedeng lumakad, diyan sa labas, sa wilderness, na tayo ay mag-isa lang. We always walk in unity. We always walk within the congregation. Hindi tayo pwedeng lumakad na, may lakad kayo, may lakad din akong akin. Ayaw ko sa lakad nyo, gusto ko, ako lang dito. Sige, subukan mo. Subukan mong maglakad mag-isa sa wilderness kung makakasurvive ka. Hindi kakayanin, mga kapatid. But Lord, thank you so much for giving us this opportunity, the privilege, the good health that He has given us all throughout the week. Marami na lang ang nagtutumbahan dyan sa labas. In fact, tayo mismo nakakaranas din ng ganong klaseng init, parang mawawalan ka ng hininga, magko-collapse ka, talagang totally blackout. Pero nakakabangon pa rin tayo. Lord, thank you for another day that you've given us, Lord Jesus. Let's open our Bible in the book of 1 Kings chapter 19. Chapter 19, 1 Kings. Kahapon, pumunta tayo doon sa Bilibid. Pumunta kami sa Bilibid. Nakapasok kami mga 10:30 siguro. Nakalabas kami mga 1:30 p.m. So, 7 kami ang pumasok. 7 rin naman kami lumabas. Bawal relo, bawal pera, bawal kahit ganun naman ang sitwasyon doon. Ang isang iniisip nga namin, grabe init. Pagpasok natin, pag doon pa rin tayo mag-service, yung area na siniservisan namin, maliit lang yun na area. Siksikan kami doon, tapos walang bintana, may aircon, madumi,
halos heater na yung lumalabas sa aircon. Tapos mga electric fan, tapos mababa yung kisame. Pag nag-service kami, sinasara pa yung pinto. So talagang para kaming sa loob ng container van, no, na sa parang naka-oven. But God knows our situation. Pagdating namin doon, nalipat tayo sa original na siniservisan talaga natin na may kisame, open yung magkabila ang wall, labas-pasok yung hangin sa gilid ng pader, yung area, makasirculate yung hangin. So, Lord, you knew our situation. And thank you, Jesus. Ako, 2 towel na nga yung dinala ko. May dala na rin akong damit sa sasakyan kasi sigurado paglabas natin. No, but Lord, thank you. No, dahil hindi pa man namin nabigkas yan sa iyo, inunahan mo na kami ng mga plano doon. So thank you so much, Lord Jesus. No, na naka-perform pa rin tayo ng ating duties doon. Thank you sa mga tumutulong sa atin at sa 21 yung umattend. Lord, thank you for the anointing na sinasamahan mo kami. May 3 naka-receive at thank you, Jesus. At sila na-baptize din. Nung nag-umpisa kami, walang tubig yung mga drum doon. Sabi ko, paano kaya ito mamaya? Pag may magpabaptize, wala tayong tubig. So habang nagpipreach si Brother Marvin, biglang bumukas yung tubig doon. No, no, napuno yung drum. So nabaptize yung 3. Thank you, Jesus. At sa pag-alalay mo sa mga kapatiran natin doon, no, dahil na kwento nga ni Brother Ed, no, ni Brother Ed Gogorsa, sabi niya halos everyday may pinipirmahan siya doon na heat stroke, namatay, no, halos everyday. Nakaraan, ilan yun ba, Ed? 7? No, so, ganun, everyday. No, dahil sa tindi ng init. Tapos mayroon silang second floor. Yung second floor nila, dati daw, may mga kisame yun. May plywood. Mayroong mga pinagtatanggal yung mga plywood para wala ng kisame. Kasi ginagawa nila, yung iba, mga tinataguan din, ganun. So ngayon, tag-init, diretso yero, ay talagang mainit. Oh, ramdam na ramdam. So ganun ang kanilang sitwasyon. And thank you, Lord, sa nakabalik din kami na maayos. No, thank you, Jesus. 1 Kings chapter 19, sa may mga birthday, happy birthday. Sa malapit na yung birthday, happy birthday pa rin. No. At yan ay lilipas din. No? Bukas, ngayon sa iyo, bukas amin naman. No? Chapter 19, verse 1. Thank you, Lord, sa mga kapatiran natin na andito today. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Shall we pray for a while? Lord, we are always grateful for giving us the breath of life every day. Thank you for another day. Thank you for the strength, for your goodness, for the healing na ginagawa mo sa amin every day. Hindi lang sa amin, sa mga kapatiran, sa mahal namin sa buhay, mga kaibigan. Thank you, Lord, for your protection. Sa guidance mo all throughout the week. Thank you so much, Lord Jesus. And Lord, let your word be our strength, be our guidance, be our encouragement always, Lord Jesus. Lord, always we do this. We love you with all humility. Lord, we praise your name. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, God knows your situation. God knows your situation. God knows our situation. No, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, alam ng Diyos natin yan. No, and Ahab told, so sinabi ni Ahab kay Jezebel, kung ano ang ginawa ni Elijah sa mga propeta, no, ito ay pagkatapos ng kanilang contest, pagkatapos ng kanilang paligsahan, no, kung sino ba talaga ang Diyos na buhay, kung sino ba talaga ang tunay na propeta, sino ang peke. No, pagkatapos niyan, kinuwento, at dito rin mismo, no, yung mga miracles na nangyari, at dito rin nagkaroon na ng umpisa ng ulan. No, andyan ang guidance ni Elijah kay Elisha. No, Elijah means God is Jehovah. No, Elijah, God is Jehovah. No, he was a prophet in Israel. No, and there was no
good prophet in Israel. No, lahat ng propeta dyan, Israel, Northern Kingdom, lahat ng propeta ay masama. Pero ang mga propeta na ipinadala ng Diyos dyan sa kanila, talagang mga propeta na di kalibre. No? Pero kahit di kalibre na yung mga propeta, walang nangyari. No? Because ang tao, pag masama, ay talagang masama. No, prophets were divine philosophers. They were instructors. They were guidance or guide, of the Hebrews in piety or piety, kabanalan and virtue. Ang mga propeta ang nag-guide sa mga Israelites kung paano dapat mamuhay with righteousness, with holiness before God. Sila ang nag-guide kung ano ang tamang gawin, virtue o kabutihan sa pamamagitan ng Word of God. From Diyos mismo, gagamitin yung propeta para masabihan yung hari, yung mga tao kung ano ang kanilang dapat gawin. They generally live retired, being seen in public mainly when they had some message of God to deliver. Kagaya ni Samuel, hindi siya yung pag-alagala lang kung saan-saan. Kung hindi, pag sinabihan siya ng Diyos, punta ka doon sa punta ka sa Bethlehem, Judah, puntahan mo yung pamilya ni Jesse dahil i-anoint mo si David doon. So, hindi siya basta-basta yung common tao na makikita kung saan-saan. So, bihira siya makita ng mga tao din. So, kung ano lang ang instruction ng Diyos. Pag may word of God na message o i-deliver sa kanila. Their habitation and mode of life were plain, simple, and consistent. Yan ang buhay ng mga propeta. So, pagkatapos na umulan, after 3.5 years, yung kwento, dito sa chapter 18. Pagdating ng chapter 19, kinwento, andyan din yung Baal's prophet na pinagpapatay lahat ni Elijah. At pagkatapos, alam naman natin kung ano ang karakter ni Ahab. Spoiled brat, spoiled boy, yung nagdidirect yung kanyang misis kung ano ang dapat gawin sa kaharian, under daw. Masunurin si Ahab, So, gano'n na ang nangyari. Sinagot na ng Diyos, nagpadala na ng ulan. Pagdating niya sa bahay, hindi na na-appreciate yung ulan. Pagdating sa bahay, sabi niya kay Jezebel, Sweetheart, alam mo ba kung anong pinagagawa ni Elijah? Lahat ng propeta mo, pinagpapatay niya. Gigil na gigil. Hindi niya na-report sana. Kung ang report niya, ang galing talaga ng Diyos, ilang taon tayong walang tubig, dahil kay Elijah, kinausap niya na naman ng Diyos, kaya may tubig na tayo ngayon. Ang taong wicked, ang taong proud, hindi makarecognize ng mabuti. Sabi niya kung paano niya pinatay ang mga propeta sa pamamagitan ng sword, ng espada. Verse 2, Then Jezebel sent a messenger unto Elijah. Magaling to si Jezebel pagdating sa mga handwriting or notice. Si Naboth. Binigyan niya rin gumawa rin siya ng letter. Paano mapatay si Naboth. Now, ito naman kay Elijah, na gumawa siya, nagpadala ng messenger o mensahe, sabi ni Jezebel dito, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Sabi niya, tingnan natin kung anong gagawin ng Diyos sa akin, kung bukas na bukas, kung anong ginawa mo sa mga propeta, kung paano mo sila pinatay, bukas din, ganitong panahon, ganitong oras, ganun din ang gagawin ko sa iyo. At yung nagsabi niyan sa iyo, yung tao na may authority, yung tao na may kakayanan na talagang gawin yan sa iyo. Pag ako sinabihan ni Brother Norman, Brother Sam, mamaya, ipapatumba kita pagdating sa labas. Hindi ako basta-basta maniniwala because you know his capacity. Pero ito na tao, Jezebel, a wicked woman, walang ginawa ito kung hindi pumatay kung ano ang kanyang gusto.
So mayroong kakayanan, tingnan natin mamaya mga kapatid, nung nalaman at nabasa, narinig ito ni Elijah, and when he saw that, nung nakita niya sa verse 3, he arose and went for his life. No, ikaw ba naman makarinig nito? Ay takbo na tayo, may banta na, kaya niyang pumatay. So without further ado, walang kung ano-ano man, mag-alsa balutan na tayo, maglipat na tayo. Dahil pag tayo nahuli-huli lang dito, mamaya ubos tayo rito. No? Raratsadahin na tayo dito, no? Patay tayo lahat. Dahil sa tindi ng takot na naramdaman ni Elijah, nung nabasa, narinig, no, ang mensahe, no, and came to Beersheba, no, which belonged to Judah, and left his servant there. So sabi ni Elijah, iligtas mo na sarili mo, bahala ka na dyan, ako lang naman ang inahabol, so diskarte ko na to, no, takbo na ako, no, dyan ka na lang. Iniwan ang lahat ng walang kung ano-ano pa man. But before that, mga kapatid, Elijah, no, ito ang background ni Elijah. Elijah is considered one of the greatest of the prophets. No, siya ay isa sa talagang na mga propeta. One of the greatest of the prophets. He is not called a writing prophet. No, may writing prophet, may preaching prophet. Elijah was one of the preaching prophet. No, puro preach lang, puro pangaral lang. But just like Jeremiah, Isaiah, Daniel, Obadiah, Micaiah, mga ganyan, lahat sila yon ay mga writing prophet dahil talagang may mga libro silang ginawa. But Elijah, Elisha, wala silang mga ganon. He is not called a writing prophet because of not leaving any book like the ones from Isaiah to Micaiah. No, pero may sinulat dyan si Elijah, ilang verses, andyan sa 2 Chronicles, may sinulat siya. No prophet has been more vividly described, no, and none has been counterfeited as he has been, no, just like Elijah. Many in all ages have claimed to be Elijah. No, dahil no maraming panahon, ano ang huling buhay ni Elijah? He was raptured. No, he was caught up. No, kinuha siya. Naranasan na ni Elijah ang marapture tayo, yun ang inaantay natin. He was caught up by a chariot of fire. No, nung kinuha siya, bigla na lang siyang nawala. That is why maraming tao, mga propeta kunyari, na nagkiklaim na sila ngayon ay si Elijah. No, kasi just like hindi nakita eh. The reason being that he is clearly predicted to come back to the earth to help restore Israel just before the second advent of Christ. Elijah is also revealed as one of two anointed men who now stand before the God of the whole earth, symbolized by 2 olive trees and 2 candlesticks. He is the only prophet whom people tried to identify with John the Baptist. No, andyan sa New Testament. No, ganyan si Elijah. And the only one whom John the Baptist imitated in spirit, power, and ministry. So that is Elijah, mga kapatid. No. Sa verse 4, balik tayo sa chapter 19. Our God is a God who knows our situation. Verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness. No, siya ay nagbiyahe ng kanyang sarili. A day's journey. A day's journey, mga kapatid, yan ay nung panahon nila, pag nag-estimate ng distance traveled, no, yun yung kanilang sukatan. No, kung sa atin sa ngayon, gaano kalayo yung siguro mga 1 oras. No, ganun pag nilakad mo yan. Ang pacing mo, gaano kabilis yung 1 oras mo, so mga ganun. So nung time na ito, si Elijah, nagbiyahe siya, yung kanyang nilakad, no, ay 29 to 50 kilometers. No, why? Dahil sa nervyos. No, dahil sa takot. No. He performed 16 miracles. Elisha 32.
because double portion of His Spirit. Si Elijah, 16 ang na-perform na miracles. After performing some of these miracles, yung mga miracles na nagawa niya na dito, no, yung widow's oil, yung widow's son, nabuhay, no, yung rain, yung raven na nagpakain sa kanya, yung tubig doon na sa Brook Kerit, lahat ng yon, mga miracles na ginawa ng Diyos sa kanya. Yung miracles nakakatapos lang kung saan ang Diyos nagpadala ng apoy from heaven para doon sa kanyang offering. No, para maipakita kung sino ang tunay na Diyos, no, sino ang tunay na propeta. Nagawa niya lahat ng mga bagay na ito, pinagpapatay ang mga propetang mga peke. No, but after all these miracles, nung nakarinig siya ng report, ano ang kanyang hakbang? Tumakbo na tayo. After doing all these things, no, na kanyang nagawa, because ang Diyos sinamahan siya, pero nung narinig niya, nakita, nabasa ang balita, kumaripas, without even asking God. No, Lord, ano ito? Lord, ito na naman. No, Lord, kakatapos ko lang ng trouble, ito na naman. Sige lang. No? Ang importante, andyan ako, hindi kita pinapabayaan. But because sa sobrang takot at pagmamadali, dahil urgent ang instruction ni Jezebel na bukas, patay ka na, pugot ulo ka. So ang ginawa kaagad ni Elijah, tumakbo kaagad, nagbiyahe siya, yung kanyang binahe mula rito hanggang San Pedro, Laguna. Ganong kalayo. From here hanggang RDC, yan ay mga 44 kilometers. So bigyan mo pa ng 6 kilometers, bandang San Pedro ka na. Ganon kabiyahe at slow moving ang yung pacing ni Elijah, hindi mabilis. Mamaya makikita natin mga kapatid. Dahil sa takot, without even asking God kung ano ang mga dapat gawin. Grabe, no? Pag nangibabaw ang takot natin, kahit may talino, may idea, may resources tayo, may Diyos tayo, no? Ano ang mangyayari? Pag pumasok na ang panic, ay, may sunog. No? No? Akala mo malayo nang natakbo mo, pero wala dahil sa sobrang takot. No? Why nangibabaw? No? Pag andyan na ang takot, ano na yan, papasok na yan. No, lahat papasok na yan. Pasok ang worries, anong buhay mo, ganito lahat. Pag nangibabaw na yung nervyos, doon ka na lahat nakatutok, hindi mo na maalala na may Diyos ka pala. Hindi mo na maalala na may Holy Ghost ka pala. Hindi mo na maalala na nabaptize pala tayo in Jesus' name. At hindi na natin maalala kung ano ang mga miracles, mga healing, lahat, kung ano man ang pinagsamahan natin sa Diyos natin, lahat biglang nawala. Pero kakatapos mo lang mag-perform ng miracles na hindi pa nangyari. No? But dahil sa nervyos, no, nakalimutang magtanong. So ito ang nangyari, mga kapatid. A day's journey into the wilderness. Biyahe siya mag-isa doon. And came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. No? Ito yung sinasabi, sisihin mo yung Diyos dahil napagod ka, pero sino nag-decide? Ikaw. No? Nung lalapit ka sa Diyos, buo na yung plano mo. Paglapit mo sa Diyos, Lord, ito yung plano ko, ganito, ganyan. Lord, plano ko, hanggang ngayong Sunday na lang ako. Bukas! No. Bukas, hindi nyo na ako makita. No. Pag yon ang plano mo, without even consulting God. No. Kasi minsan, ang lapit natin sa Diyos, fix na yung plano natin. Buo na yung plano natin. Ano? Wala nang chance. Pero kung paglapit natin sa Diyos, Lord, ganito yung mga plano. Lord, ano sa palagay mo? Okay ba to? Lord, kung mayroon kang gagawin dito, okay. We are willing to wait. No? Mag-aantay kami, ganito, ganyan. Lord, anong plano? Pero pag ang lapit natin sa Diyos, buo na ang plano at ang plano na yan ay papalayo pa sa Kanya, tapos ka. Disgrasya ka sa buhay pag ganun ang nangyari. No? Dahil minsan wala ka nang magawa. Buo na yung plano. No? Settled na yung plano. No? So ano ngayon ang gagawin mo? No? Makaka-comment ka pa, makaka-suggest ka pa, hindi na. Why? Buo na eh. Pag nag-comment ka pa, pag nag-suggest ka pa, ikaw na yung sisisihin.
No, ganun ang pwedeng mangyari. No? So ang ginawa ni Elijah, nag-request siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. No? Just remember mga kapatid, spiritual burnout. No? Sa tagal ng paglilingkod natin sa Diyos, yung mga kapatiran natin na dito na nag-senior. No? Dati young people, ngayon senior na. No? Dati maiitim ang buhok, ngayon puti na. No? Dati marami pa ang buhok, ngayon konti na lang. No? Kaya everyday, pag umarap tayo sa salamin at pagharap natin, may masusuklay pa tayo, Lord, thank you very much. Lord, thank you. No? Pag wala na, Lord, thank you din. Wala na akong atupagin. No? 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 Marami mga kapatid, and the question is, ang dami, yung mga nauna sa atin, they have seen more miracles than us. They have seen more healings than us. Mas marami silang nakita kaysa sa atin, mas marami silang na-experience kaysa sa atin. At minsan ba nakaranas sila makaramdam na napagod? Yes. No? No? Hindi pwedeng hindi. No? Anong kailangan sa pagod? Pahinga lang. No? Huwag kang mag-request na mamatay ka na. No? No? Huwag natin gayahin si Elijah. No? O sino ang nag-decide bakit siya napagod? Pagkatapos mo magbiyahe mula rito hanggang San Pedro, pagdating mo doon sa sobrang pagod physically, Lord, kunin mo na lang ako. No? Pag kinuha ka ng Diyos, kasalanan pa ng Diyos ngayon. No? At yung desisyon na ito, hindi desisyon ng Diyos ito, hindi ka nag-consult, wala kang ginawa, ikaw ang may gawa nito dahil sa takot mo. No? No? And God allowed it to happen. No? Para tayo makarealize din. No? Ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay, ang dami na natin pinagsamahan. No, ngayon may nararamdaman kang sakit. Dati ba hindi kita pa nagaling? Pinagaling na kita dati. Tapos ngayon nakakalimutan mo na ako ang healer. Tapos ngayon ganito kung anong gagawin. No, tapos may problema ka bukas, may bayaran ka. Sino may bayaran bukas? Marami ano. No. 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 Every month na lang ganun ang nangyayari. Kung may bayaran ka ngayon, next month mayroon din. No, next week mayroon din. Pero ang tanong, hindi ba tayo nakasurvive? No. Nakasurvive tayo because God knows our situation. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon, mga kapatid, pero saan tayo sumisimplang? Saan tayo nasisira? Sa mga decisions na hindi natin kinukonsulta sa Diyos. And there are times na ang decision na yan, akala natin, simple lang yung bagay. No, at yung bagay pala na yun, very crucial. No, pag nagdesisyon tayo, walang consultation sa Diyos, so ano ang effect? Labo-labo, napagod lang si Elijah. At dahil sa pagod, no, we have seen all these things, lahat kung gaano kabuti ang Diyos, pero may time na pag nakaramdam tayo, Lord, parang sobrang pagod na kami sa paglilingkod sa iyo. Lord, kunin mo na sila. No? No, wag naman tayo. No, why, mga kapatid? Spiritual burnout. There are times, Lord, sobra ng sa paningin namin, Lord, yung faithfulness namin, lahat ng ito, Lord, talagang pagod na. Lord, sana rapture na, sobra na eh. No, talagang sagad na kami. Pero anong kailangan gawin pag pagod? Magpahinga. No. 4 na araw ka lang, hindi makatulog ng 24 hours, patay ka. Lahat ng cells mo sa katawan, patay ka. Pero kaya mong hindi kumain ng 40 days, may tubig lang, makakasurvive ka. Pero ang sinasabi, pagtulog, no, andyan, World War II, yung mga Germans, ano ang ginawa ng mga Germans, kung mga maraming nakabasa sa atin, nag-experiment sila na para makabuo, kunyari, ng mga super soldiers, yung mga soldiers na kahit walang tulog, no, yung sa bakbakan, kahit walang tulog, kung paano makasurvive. Yung mga German scientists, yung ginawa nila nung time na yon, yung mga captives nila, yung mga prisoners, yon ang ginamit nila para experiment, nilagay sa isang cell. Paglagay sa isang cell doon, no, walang tulog-tulog, may mga nilalagay lang kung ano-ano doon, tapos tinitingnan kung paano makasurvive. Experiment eh. No? Ang pangako nila, pag kayo sumali rito, yung pag pumayag yung mga prisoners na yan, ay palalayain kung sakali, ganun. No? Pero anong nangyari? No? Ilang araw pa lang, walang tulog-tulog, mamaya yung mata niya talagang, kita naman natin, pag kulang sa tulog, yung eye bag sobrang lalaki. No, talagang, ano na, no, talagang, tapos, pati galaw mo. No, nagdadrive ka ng motor, no,
Yung angkas mo wala na kasi nakatulog na rin. No, nalaglag na. No, mayroon naman kaming nakasabayan, nagdadrive ng motor, hanggat sa huminto na lang sa gitna, walang galawan, siguro galing din yun sa call center. No. Talagang bumagsak na lang doon, mayroon namang nakatulog na lang. Why? No, wala eh. No, walang pahinga. So ano ang nangyari? They experimented. No, hindi successful, pati yung scientist na nag-experiment, yung doktor na yun mismo, anong nangyari doon sa tao, yung mga tao, mga prisoners na eksperimentuhan, naging ugaling hayop. No, talagang literal na ugaling hayop. Sila sa loob, nagpapatayan, no, hysterical na lahat, kung ano-ano ng mga nakikita. Pagkatapos nilang magpatayan, nung pumasok yung doktor na nag-experiment sa kanila, pinagkakatay din nila, pinagkakain lahat, yung mga itsura nila, parang mga, yung ano na talaga. No? Ilang araw pa lang walang tulog. No? So wag nating gayahin yan. No? Pag araw ng pahinga, pag oras, makaramdam ng pagod, at pag may pagkakataon, magpahinga. No? Brother, meron namang kape. Triple espresso, triple shot. No? No, talagang pagdating ng order mo, kukunti lang, pero triple shot. Pag inom mong ganon, no, ma'am, may trabaho pa. Talagang na-energize ka kaagad. No, dagdagan mo pa ng Cobra, dagdagan mo ng Sting, dagdagan mo ng extra Diyos, no, para lang lumakas. Sinasabi ng cell, sinasabi ng katawan natin, mahiga ka na. Hindi, kailangan panibusi, kailangan daw talaga. Sige, no, tingnan natin. No, pag ikaw namatay, sino makakakuha ng retirement mo? Hindi ikaw. Mahal mo sa buhay, silang mag-i-enjoy, hindi tayo. No? Lahat ng benepisyo, sila ang makakakuha, hindi tayo. No? At madali lang tayong palitan pag bumigay ang katawan natin sa trabaho. Say, praise the Lord. So dahil sa takot ni Elijah, no, nakakita siya under the juniper tree, just like Jonah. No, naghilay-hilay, nagpahinga. No, at ang kanyang request, bumagsak ang temperament, bumagsak ang self-esteem ni Elijah dahil sa sobrang takot, dahil sa sobrang pagod, halo-halo na para bang pinabayaan siya ng Diyos. No, na walang magawa ang Diyos niya sa kay Jezebel dahil siya ay tinakot at dahil sa kanyang sitwasyon. Ano nang kanyang sinabi? Biglang bumaba yung pagtingin niya sa sarili niya. No? Sabi niya, Lord, kunin mo na lang ako. Sabi niya, wala akong kwenta, wala akong sinabi sa mga nanay, tatay ko, sa ninuno ko. No, Lord, wala talaga ako. Pagkatapos mo mag-perform lahat ng yan, no, walang makakasabi na, Lord, let fire come down from heaven. No, sinong makakagawa? Wala. Pero biglang naglaho lahat ng yun. Dahil sa takot, dahil sa nervyos. At dahil sa nervyos, nakagawa ng desisyon na hindi nagkokonsulta sa Diyos. No? Ano ang resulta? Pagod lang sa part natin. Pagod sa part natin, resources natin, oras natin, panahon natin, lahat na ubos. No, kung ito, nung time na ito, nag-consult sa Diyos, Lord, may letter tayo galing kay Jezebel. Anong gagawin natin? No? No? Sabihin siguro ng Diyos, takot ka hindi? Lord, siyempre takot. No? Hindi naman tayo ipokrito rito na hindi tayo matatakot. Lord, galing na daw to sa attorney, oh. Pag di pa rin daw nakabayad, Brother Norman. No, hihilain na Lord. Pahila mo, bahayan, paano nila hilain? No? Lord, ano ang gagawin natin? No, ang dali sana, no? Pwedeng sabihin ng Diyos, kung ano ang ginawa ko sa iyo at sa mga propeta, mamaya, no, pagdating ni Jezebel, kung pupunta man sila lahat, no, ganito ang gawin natin. Stand still and see the salvation of the Lord. No? Tumayo ka lang dyan, huwag kang umalis, kahit takot, kahit ninenervyos ka, kahit nawawalan ka na ng lakas, nawawalan ka na ng gana, tayo ka lang dyan, dahil mamaya pagdating ni Jezebel tsaka mga tauhan niya, again, I will send fire from heaven. No? Hindi mo kailangan tumakbo, hindi mo kailangan magpagod. Just call my name. No? And I'll be there, mga kapatid. No? Pero dahil sa nervyos na ito, no, our God is a God is a very long-suffering God. No?
Alam niya na si Ahab ay masama. Alam niya ng mga hari na ito ay masama. Alam niya si Jezebel masama. Alam niya na ang mga tao nung time na yon ay masama. No, dahil hindi na nakakilala sa tunay na Diyos. But God is a long-suffering God dahil nagpapadala pa rin siya ng mga propeta na dekalidad, dekampanilya na mga propeta, nagpapadala pa rin siya. Baka sakali ng mga tao na ito, pag nakarinig ng salita ng Diyos, ay magbago sila. Ang bait ng Diyos, ano? Kahit alam niya na ikaw ay masama, still, God will do something na marinig pa rin natin ang kanyang mga salita. No, pero anong nangyari? No, they are wicked, wala talagang nangyari. And take away my life, for I am not better than my fathers. Sa verse 4. No. Sa verse 5. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Ang bait ng Diyos, ano? Ang bait ng Diyos, hindi na nagkonsulta si Elijah. Mga ilang decisions kayang nagawa natin sa buhay, kahit andito na tayo sa church. Ilang decisions kayang nagawa natin na hindi natin kinonsulta ang Diyos. Napakarami. Puro sablay ng mga desisyon. Pero pinatay ba tayo ng Diyos? Hindi. Ilan sa atin ang nawalan ng gana sa paglilingkod sa Diyos? Madami. Ilan sa atin ang tumalikod sa Diyos for a while? Madami. Pinatay ba tayo ng Diyos? Hindi. He is a long-suffering God. No. Ano ang kanyang ginawa? He made something para tayo makabalik sa church. Gumawa siya ng paraan para tayo ulit ay lumakas sa paglilingkod sa kanya, mga kapatid. Sa lahat ng gawain sa mundo, ito ang pinakamagandang gawain, yung ginagawa natin sa ngayon kay Jesus. No, yung maglingkod sa kanya at wala ng iba pa. No, fearing God and keeping His commandments. No, 'yon ang dapat nating gawin. No. During this time, no, saan ka ba naman nakakita? At ang Diyos natin napakabuti na hindi siya marunong pag tayo kasi, no, halimbawa sa mag-asawa, iwan ko lang kung applicable pa yan. No. Nabasag mo lang yung baso, no, history na ng mahal mo sa buhay yung na nahalungkat. No, kasi yung lolo mo, gawain din nila yan, yung magbasag ng baso, kaya konti na lang ganito. No. Oo, kasi yung luto mo kulang sa alat, sobrang alat o ano pa man. So lahat na lang iba-iba na, pero ang Diyos natin, mga kapatid, hindi siya ganun. No. Kita na yan mali ang desisyon ni Elijah. Kita niya na mali yung hakbang ni Elijah. No, nung si Elijah nag-request na patayin na lang siya, hindi pinansin ng Diyos. Tayo kaya naka-request na yan dati. Lord, sobrang hirap na, kunin mo na lang kami, Lord. No, para isahan na lang ang hirap. Kung pinatulan tayo ng Diyos. No, ano kaya ang pwedeng Lord, kasi sobra na eh. Nung nag-request siya, anong ginawa ng Diyos? Bahala sa buhay. No, hindi nagsalita ang Diyos sa request niya. No, yung tingin niya sa sarili niya na bumaba, hindi rin siya pinansin ng Diyos. Pero nung siya ay sa sobrang pagod, nakaidlip, nakatulog, under the juniper tree, saan humakbang ang Diyos? No? At ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? No, God sent a messenger through an angel. No, inano siya ng anghel. No, Elijah. No, dahan-dahan lang kasi wag mong gisingin ang tulog ng kasalukuyan ang tulog. No, di ba? Stress ra, no? Pag tulog, wag mong gisingin. No, Elijah. Bangon ka, gising na. Elijah, bangon, gising. Baka uminit ang ulo ni Elijah. No? Pero dahan-dahan, why, mga kapatid? Pagbangon, ang sabi niya, Elijah, no, bumangon ka, gumising ka, kain ka. No? Hindi siya ginising ng Diyos at sumbatan. No? Hindi siya sinabihan ng Diyos na pagising niya, Elijah, gumising ka nga. No, bangon. No. Bangon, sabi. Ang dami nating ginawa, ang dami nating pinagsamahan, tapos bigla mo akong kinalimutan lahat, nakaka-insulto ka. No? Wala ba akong magawa sa buhay mo? Bigla kang tumakbo, isang tao lang yan. No, ang dami nang nangyari sa buhay mo dahil sa akin. Minsan hindi kita pinabayaan. No, ginanon ba siya ng Diyos? Hindi. No, pagising niya, anong sabi? Elijah, bangon ka. No?
God knows our situations. And He understood our situation. Alam niya kung anong mga kahinaan natin, mga kapatid. No, at sa bagay na ito, anong ginawa? Padala ang dali lang gumawa ng Diyos ng paraan eh. No, kung gugustuhin niya. No, ginalaw siya. And God, no, ang galing ng Diyos natin, no? No. Yes, we can feel the sadness. We can feel the loneliness. We can feel, no, may mga sakit tayo, naranasan natin yan. Yung mga bagay na yan. No, alam ng Diyos na mayroon tayong mga bayaran. Alam ng Diyos mayroon tayong problema sa pamilya, sa anak o kanino paman. Alam ng Diyos na mayroon tayong karamdaman dyan. Alam niya lahat yan. At alam niya rin, no, alam niya kung sino ang nanghihina sa paglilingkod natin. Alam niya kung sino ang malakas sa paglilingkod natin sa ngayon. Alam niya kung sino ang may desisyon na hindi na babalik o babalik pa. Alam ng Diyos natin yan. No, pero ano ang kanyang hakbang na ginawa? Ang Diyos gumagawa ng paraan. No, nasa atin na lang yan kung sensitive tayo o hindi. Sa oras na tayo ay malungkot, sa oras na tayo ay matamlay, ano ang ginagawa ng Diyos natin? He is a comforter to us. No? At during that time, mga kapatid, no, hindi niya tayo sinusumbatan. Ano ang kanyang ginagawa? No, gumagawa siya ng paraan na yung kalungkutan na yan mawala. Gumagawa siya ng paraan na yung nararamdaman nating sakit mawala. Gumagawa siya ng paraan kung ang bayaran mo bukas, gumagawa siya ng paraan na mamaya may pambayad ka na. Gumagawa siya ng paraan na kung ikaw ngayon, no, ay desisyon mo, ayaw mo na sa Diyos, gumagawa siya ng paraan through the Word of God. Huwag mong gawin yan. No, si Elijah pagod, si Elijah matamlay, si Elijah gutom, anong ginawa? Nagpadala siya ng pagkain, nagpadala siya ng anghel, no, to tap him, nagpadala siya ng resources kung anong dapat gawin. Ganon ang ginagawa ng Diyos natin, mga kapatid. We must be sensitive to Him na sa mga panahon na parang ayaw mo na, He was there, He is there. No, sa paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. No. Lord, kunin mo ng buhay ko. So, pagpapatulan lang tayo ng Diyos sa mga kahibangan natin minsan. Yung mga request natin na hindi nararapat, no, hindi pinag-isipan. No, buti hindi tayo pinatulan ng Diyos natin, mga kapatid. No, at alam ng Diyos, He knows our situation. No, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, alam ng Diyos natin yan, mga kapatid. He is there to guide us. He is there to take care of us. No, and as he lay and slept under a juniper tree, sa verse 5, no, behold, an angel touched him and said unto him, arise and eat. Sabi niya, bumangon ka at kumain ka. No, saan ka ba naman makakita? This is already a miracle. No, na sa sobrang pagod mo, wala ka ng resources, wala kahit ano, gigisingin ka na lang at doon na lahat nakahain. Lord, thank you so much for the blessing. Thank you so much. Thank you, Jesus, for your provisions. Why? Mga kapatid, no, pagising natin sa panahon ng pandemya, balik-balikan natin, mga kapatid. Hindi yung takot, hindi yung kung ano paman, ilan ang namatay, ano ang binabalik-balikan natin sa COVID, sa pandemya, kung gaano kabuti ang Diyos natin, kung gaano siya kagaling sa atin, mga kapatid. No, nasa panahon na yon, walang labasan. No? Yung mga teachers natin dito, no? Talagang ano pa, umpisa ng lockdown, yes, I have time to prepare more. Excited, talagang gawa. No, gagawa ako ng topic para maituro sa church pagka ano, kasi saglit lang ito. Maya-maya, naging 1 buwan, naging 2 buwan. Ay Lord, mukhang matagalan to. Mukhang pahabaan ito. No, wala na palang labasan ito. Lord, paano naman ang bigas namin? Paano naman ang inumin namin? Paano naman ang lakas namin? Lahat ng ito, walang labasan. Pero ang tanong, mga kapatid, nagpabaya ba ang Diyos natin? No. No, tinamaan man tayo, but God is still good to us. We are so thankful, Lord Jesus. No. Pagising natin, andun na yung kape, andun na yung tinapay, andun ang lahat. Hindi man anghel ang magdadala niyan sa atin, pero pagising natin, we have the amenities, may lakas tayo. Ano bang gusto mong kape? No, may espresso, may macchiato, may latte, may lato, may no, yung pagkain, may gusto, may kung ano na lang, no.
Pero sa time na tayo ay may need, ang Diyos natin hindi nagpapabaya. No, sa time na tayo ay matamlay, andyan siya mga kapatid. No, we must be sensitive to Him. No, sa time na nawawalan tayo ng gana, andyan siya para kilitiin tayo, andyan siya para nasa atin na lang yun mga kapatid. No. This is another miracle. Hindi na kailangang lumayo, hindi na kailangang magbiyahe ni Elijah. No, saan ka kikita? Gigisingin ka na lang, kain ka, inom ka, tapos libre pa lahat. No, saan ka makakita niyan? Sa ospital, ganun din ang mangyayari, pero huwag mong iisipin na libre yan. Pag out mo, no, pag wala kang labas sa inyo niyan, kidnap. No, kailangan, bago ka lumabas, bayaran mo muna yan. No, dala ka ng maraming pasalubong sa ospital. Hindi naman kakainin ng pasyente yan. Ang mag-i-enjoy dyan, yung bantay. No, lahat ng yan. Dala ka, daming pagkain. Kumain ka ng gusto. Paano makakain yan? Nakahiga nga lang yan. No. Enjoy na enjoy yung bantay. No. Pag gano'n ang mangyari. No. Unang gising, no, arise and eat, and he looked, and behold, there was a cake baking on the coals. No. Mayroon siyang tinapay, mayroon siyang cake, nakakaluto lang sa uling. No, pan de Manila. No. French baker, no, gawa sa, no, pag ang Diyos nag-provide, always fresh and new. No, pag ang Diyos nag-provide, mga kapatid, whatever we need. No, hindi nag-request si Elijah, Lord, pagod na ako, gusto ko nang makakain. Hindi siya nag-request niyan. Pero anong ginawa ng Diyos? Hindi mo kailangang mamatay, ang kailangan mong kumain, ang kailangan mong magpahinga para lumakas ka ulit, mayroon pa tayong gagawin. No, may tatrabahuin pa tayo. No, at pag ang Diyos ang nagbigay, nag-provide sa atin, hindi panis. No, ito fresh and new. No, unang experience ni Elijah, raven, yung pinakita kanina ni Brother Roman. No, andun yung raven twice a day. Walang sinabi ang FedEx, walang sinabi ang LBC, walang sinabi ang JNT. No, ayan. No, yung uwak na tinagurian pang sakim, yun pa ang magdadala sa iyo ng pagkain para lamang mabigyan ka ng sustenance. Ang Diyos din ang mag-guide sa iyo. Doon ka pumunta kasi andoon ang resources, huwag kang umalis dyan. No, huwag kang umalis sa church. No, andyan ang resources. No, andyan, anytime ang magpapadala ang Diyos. Anytime, pag ikaw ang lumalis, hindi na kita kargo. But while you are here, kargo kita. No, yun ang Diyos natin, mga kapatid. No. Ginawa niya na yan kay Elijah sa Brook Kerit, and this time, another. Ano kayang senaryo, Anong itsura ng anghel in a physical form? No, yung Theophanies, no, God in a visible form, no, ganun yung dating niya, no, an angel, no, magdadala sa iyo ng pagkain. No, saan galing bakery kaya yung Brother Norman, no? Mainit-init pa, in-emphasize ng Diyos. Kakaluto lang, niluto sa uling ang cake, ang tinapay na ito, and a cruse of water at his head. Nilagay doon mismo, Elijah, hindi mo na kailangang tumayo, hindi mo na kailangang lumayo, andyan na lang yan, gaganunin mo na lang yung tubig, sapat na sapat yan sa'yo para makabawi ka ulit. No? Hindi mo kailangang mag-request na mawala ka sa church para gumanda ang buhay mo. Hindi mo kailangang mag-request na mawala ang relasyon mo sa Diyos o relasyon natin sa Diyos kung inaakala mo na magiging maganda ang buhay natin. No, God will send something. He will do everything na para tayo ay lumakas, mga kapatid. No? Arise and eat. Sa verse 6, and he looked, and behold, there was, binasa na natin tayo, a cruse of water at his head, and he did eat and drank and laid him down again. Pagkatapos, natulog siya ulit. No? Maglakad ka ba naman ng 50 kilometers? No? The spirit is willing, but the flesh is weak. No? Maraming sumasali sa marathon kahit matagal na yung practice nila. Mayroon dyan sa China na pinupuntahan ng mga turista. Pag nilakad mo yan, 6,600 steps pataas sa China. No? Maraming nagtatry niyan. Lumalakad sila, siyempre hagdan yan pataas. Pagdating sa taas, yung hindi na makagalaw talaga dahil lahat nanginginig na
sa lakad. Just imagine Elijah. No? Pagkatapos kumain, hindi pa sapat, sabi niya, Lord, talagang Lord, excuse me muna. Lord, tulog muna ako. Inistorbo ba siya ng Diyos? Kahit ang Diyos may plano na, hindi, may gagawin tayo. Hindi, nirespeto ng Diyos. Sabi niya, sige, tulog ka ulit. Pahinga ka ulit. And he did it and laid him down again. Sa verse 7, and the angel of the Lord came again the second time, pangalawang bisis, and touched him and said, arise and eat. Bumangon ka, gumising ka, kumain ka, because the journey is too great for thee. Malayo pa ang iyong lalakbayin, malayo pa ang iyong gagawin, madami pa ang gagawin, mahaba pa ang gagawin. Elijah, you still have a purpose. If we can feel that we are nothing, if we can feel na parang wala na tayong gana sa Diyos, remember, just eat and drink the Word of God. Because you still have a journey to do. Hindi rason ang umalis sa church. Hindi rason ang manghina sa church. Hindi rason ang sama ng loob para ikaw umalis sa church. What you do and what you should do is to eat and drink the Word of God dahil marami pa tayong gagawin, mga kapatid. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang ganong klaseng prayer. Lord, masama ang loob ko, aalis na ako sa church. Hindi a-approve ng Diyos yan. Lord, gusto ko nang mag-leave. 3 months o 1 year. Lord, babalik ako after 5 years. Lord, can you sign my leave? Hindi yan pipirmahan ng Diyos. Hindi yan ang kailangan mo. Nangihina ka? Hindi yan ang kailangan mo. May kabanggaan ka rito sa loob mo. Hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan natin, Word of God, just drink. Huwag kang umalis dyan. Kahit nakaupo ka dyan na parang, Lord, talagang may sakit talaga ako eh. Lord, kunin mo na ako. Huwag mo na kaming idamay pag yan ang request mo. Ikaw na lang, huwag na kami. Because the journey, God understands our situations. He knew our situations. At huwag nating isisi sa iba. We have our own walk with God. Antindi ng gagawin. Ano ang ginawa ng Diyos? He provided everything. Sa oras na tayo ay pagod, hindi natin kaya. Nakahiga lang tayo dyan, physically, spiritually. Anong ginagawa ng Diyos natin? He provided everything para tayo makakain, makainon, and after that, anong pinatay ba niya tayo? No. Ano ang kanyang rason? No, I will not answer your prayer. No, your request. No, disapprove. No, why? Marami pa tayong gagawin. That journey is too great. No, madami pa. Kumain ka, yan ang kailangan mo. Lord, masama ang loob ko. Lord, nagsiselpiti ako. Wala akong pakialam dyan sa mga emosyon mo na yan. No, basta kumain ka dahil pag nakakain ka na, sigurado lalakas ka ulit. No, yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. No, because the journey is too great. No, saan ka nakakita? Anghel ang gagawa niyan, kakausapin ka. No, siguro kung ganyan ang mangyari sa atin ngayon, No? Pero gano'n ang tao very fragile, kakatapos lang kung gaano kabuti ang ginawa ng Diyos sa atin, kakatapos lang kung paano kanya niligtas doon sa isang aksidente. Tapos pag andun ka ulit, nervyos na naman ulit, kakatapos mo lang magkasakit, munti ka nang mamatay, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, nilabas niya tayo sa ospital, naglilingkod tayo ulit sa Kanya, pag nakaramdam na naman tayo ulit ng pakiramdam na parang, Lord, ito na naman. Tapos sabihin sa atin ng Diyos natin, ayang ka na naman. Nawawala na naman yung yung faith mo sa akin. Yung faith mo sa akin nawawala na naman. Ano ang gagawin ng Diyos natin, mga kapatid, if we can feel and if we can ramdaman natin spiritually that we are dying? Ano ang gagawin niya na naman? Hindi niya hinayaan yun. By the Word of God and through the Word of God, ano ang ginagawa niya? Basta kumain ka lang. We have a choice, mga kapatid. Kung gusto nang mamatay ni Elijah, edi huwag kang kumain. Kung gusto mo nang matuluyan, huwag kang kumain, huwag kang uminom. Kung suicide ang gusto mo, yun ang gawin mo. Pero hindi natin masisi ang Diyos na hindi siya nag-provide kung anong pangangailangan natin. Hindi natin siya masisi na, Lord, sa panahon na ako ay malungkot, sa panahon na ako ay spiritually
parang patay na, 50-50 na, 60-40 na, Lord, pinabayaan mo ako. No. Andyan ang pagkain sa tabi natin. No, sino ang nagde-decide? Tayo ang pati ba naman pagsubo? Tayo pa ang susubuan pa tayo ng Diyos natin. Sige, subuan kita pero espada to. Party na natin 'yon. God already provided everything. Andyan ang maiinom, andyan ang makakain, andyan ang mga teachers natin for the Word of God, andyan ang mga ladies natin, andyan ang men, ang adults class, ang young people, mga bata, lahat kung ano ang needs ng natin lahat dito spiritually, God is able. No. And He provided everything. Thank you, Jesus. No. And He arose and did eat and drank and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights. And unto Horeb, the mount of God. So ito mga kapatid, after niya na kumain, nagkaroon siya ng lakas, bumangon, umalis, pumunta ng Horeb. At ang ganitong hakbang, hindi niya ito kinonsulta sa Diyos. Siya lang gumawa ng time na ito, nag-decide siya, sige gawin, ganito, punta na lang ako sa Horeb. Ang Horeb na kanyang pinuntahan, 40 days and 40 nights, imagine. Another lakad. 40 days, 40 nights ito, napakahaba nito, fasting. Horeb was about 180 miles south of the place where he had sat under a juniper tree. Nangingibabaw pa rin ang takot. Imagine, 180 miles times 1.629 kilometers. Ilan yan, Brother Lars? Mga 350 kilometers. Ano yan? Parang bumiyahe ka ng Ilocos? Parang Ilocos, Brother Norman? Lampas Bagyo na yan mula rito. 180 miles south of the place where he sat under a juniper tree, he was a slow journey. For it took him 40 days to get there. Perhaps this was because of the fast he was on, matamlay ang katawan. The journey north again was over 300 miles. Ganon kahaba ang kanyang binahe. Verse 9, and he came thither unto a cave. Sa verse 9, ito mga kapatid, malapit na tayo. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him and said unto him, what doest thou here, Elijah? Hindi pa rin makamove on si Elijah. Tayo kaya, nakamove on na? Brother, yung sama ng loob ko, 1 taon pa lang to. Ang palugit ko, 2 years. So may 1 year pa ako, brother. 2 years. Parang gustong sabihin ng Diyos, Elijah, move on. Ang dami pa nating gagawin. Pero anong ginawa ni Elijah? And he came thither into a cave. Nakakita siya ng isang kuweba. At doon siya tumira. Elijah became a cave dweller. Doon siya tumira for a while. And the word of the Lord came to him. And he said unto him, what doest here thou here, Elijah? Pagkatapos kitang pakainin at painumin, dito ka lang pala magtatago sa kuweba. Okay na ba yun? Parang gano'n ang nangyari. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant. Ako ay sobrang masama ang loob, nagpis, jealous, nagsiselos, dahil yung mga tao, mga children of Israel, pinabayaan na nila, tinaboy na nila ang iyong kasunduan, ang covenant, thrown down thy altars, yung mga worship places, yung mga lugar kung saan kanila sinasamba, slain thy prophets with the sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. Nakapokus si Elijah masyado sa kanyang sarili. Yung kanyang sinabi dito, hindi naman totoo to. Sabi niya, ako na lang ang natira, lahat ng mga propeta mo, pinagpapatay na nila. Hindi totoo. Why? Nananatili ang school of prophets. May 7,000 pa na hindi lumuhod kay Baal. Yung kay Obadiah, na itinabi ni Obadiah. Maraming natira dito. Na hindi yung kanyang mga sinabi
No, marami pa. Sabi niya, ako na lang ang natira. No, after doing all the things na pinagawa sa kanya ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo tao kung hindi tayo nakakaramdam ng kapaguran. No, kahit sabihin pa natin, Lord, we've been so faithful to you. Lord, lahat pinaglalaban ka namin. Yes, may kapaguran talaga. Pero hindi ibig sabihin yan na umatras, papalayo na tayo sa Diyos. Tuloy ang laban. Tuloy ang biyahe, mga kapatid. No, kung pagod, hindi magpahinga, mag-recharge ulit. Hindi kailangan tumalikod sa Diyos. Verse 11, and he said, go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. No, lahat na lang ginawa ng Diyos sa kanya, yung lindol, yung earthquake, yung malakas na hangin, kung ano-ano na ang nangyari sa mga bato, sa bundok. Pero ano ang sabi diyan? But the Lord was not in the earthquake. No, wala siya sa earthquake. Verse 12, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. God can perform so much miracles. Kaya niyang gumawa ng lahat ng mga extravagant na klase ng miracle sa harapan natin. Pero ano ang sabi ng Diyos? Kaya kong gawin yan. Pero wala ako dyan. Why? At saan siya? In a still small voice. Pwedeng gawin lahat. Ipakita niya sa atin ang mga miracles na yan. Pero kung ang tenga natin, ang puso natin, ang kaisipan natin, bingi, insensitive sa pagpakiramdam na may Diyos tayo, walang kwenta lahat ng healings, walang kwenta lahat ng miracles na pwedeng ipakita ng Diyos sa atin. Why? Dito natin siya maramdaman. And Lord, thank you for the Word of God. Thank you for the Holy Ghost that you've given us, Lord Jesus. No, that we're able to feel you, Jesus. No, ginagawa niya lang lahat ng mga miracles na yan, patunay na andyan siya. At kung makita naman natin yan, ang gusto niya lang sabihin, kaya kong gawin yan, problema mo pa kaya? No? Kaya kong gawin ito, ikaw lang kaya? Kaya kong pakainin ang 6 million na tao lumabas ng Egypt, bigas mo lang kaya? No? No? Ilang kilong bigas mo everyday? No? Mayroon ka bang imbakan? No? Mayroon ka bang lagayan? No? Kaya ng Diyos natin yan, mga kapatid. Verse 13, and it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in the entering in a cave, of a cave, and behold, there came a voice unto him, and said, what doest thou here, Elijah? No, anong ginagawa mo rito? Hindi mo pa rin nakuha? Sibat na, trabaho na. No, tama na yun, naka 40 days ka na. So, tira na. No, okay na yan, may lakas ka na. No, pero mabuti talaga ang Diyos, no? No, ang haba ng pasensya niya. No, talagang, kung tayo ng mga tao, may sipa, may bugbog, may tinanggal mo na sa trabaho yan, kung ano-ano, pero ang Diyos natin, iba. No, thank you so much, Lord. No, and he said, again, sa verse 14, I have said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and even I only am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, go, return unto thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. So ito na yung mga sitwasyon dyan, yung mga anointing sa mga bagong hari. No, so ano ang nangyari? Sabi ng Diyos sa kanya, kung saan ka nag-umpisa, balik ka. No, grabe, ano? Ginawa na natin lahat, pagod, puyat, resources, tapos sasabihin sa'yo ng Diyos, okay, go back to step 1. Kasi ayusin natin ito. Yung aksyon na ginawa mo kasi, yung hakbang na ginawa mo, hindi ko plano yun. Plano mo yun pansarili. Lahat tuloy, puro palpak. But this time, balik ka kung saan ka nanggaling, umpisahan natin sa ulit at ayusin natin to. Ano? Kung sa umpisa pa lang, nagtanong na kaagad siya, hindi tapos ang usapan. At kung nangyari man yun, wala tayong learning ngayon. No? Kung ganun kaagad ang nangyari. Ito, mga kapatid, ay pagpapakita lang, si Elijah, tao lang talaga. No?
tao lang na kagaya natin na siya sobra-sobra na ang ginawa with partnership with God. No, ang dami niyang ginawa, napagod nang hina rin tayo pa kaya. No, hindi natin nakita. Hindi pa nga tayo naka-request na Lord. Yung ginawa mo kay Elijah, nagpadala ka ng apoy galing sa langit. Lord, pwede mo rin gawin. No? Ang tanong ng Diyos, anong gagawin natin? Saan ang purpose? Para saan naman yan? No? Yung mga request natin minsan. No? No? Para Lord, maniwala rin ako sa iyo. Hindi yan. O sige, magpapadala ko ng apoy, sa iyo ko itututok. No? Para matapos na. No? No? So sa verse 17, and it shall come to pass that him that escapeth, so wag na tayo dyan, ito na lang sa verse 18, yet I have left, ito na. Dito na sinagot ng Diyos ang himutok ni Elijah. Sabi niya, Lord, inubos na silang lahat, ako na lang ang natira, tapos ngayon, ang buhay ko ay nahabol pa. Pero sabi ng Diyos sa verse 18, yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. So after nito, mga kapatid, no, may mga na-perform pang miracles dyan si Elijah. No, whatever we are facing, God knows our situation. No, at alam ng Diyos kung paano mag-provide, alam niya kung paano tayo pagalingin, alam niya kung paano tayo palakasin. God knows our situation. Thank you, Jesus.